Kabanata 1981. Tumango si Jacob at sinabi na tama siya. Kahit delikado ang lugar na ito, hindi naman ito malaking problema basta't ang mga Supreme Saint tulad nila ay hindi magtatagal dito at mag-iingat habang nagsasanay. Pagkatapos sabihin iyon, ginabayan niya si Severin patungo sa gitna ng Sword Tomb. Itinuro ni Jacob ang mga disipulong nakaupo ng naka-cross-leg malapit sa libingan at sinabi kay Severin na may top swordsman rank sa Sword Tomb. Lahat ng mga disipulong nakaunawa ng kahit anong antas ng sword wheel mula sa Sword Tomb ay mapupunta sa listahan. Napansin ni Severin na may isang batong monumento na kahawig ng nasa harap ng Alchemy Tower Square na nakalutang sa ere sa di kalayuan. Ang materyales ng itim na batong monumento ay kakaiba dahil kaya nitong tiisin ang hiwan ng masamang espiritu. Binasa ni Severin ang mga nakasulat mula sa ibaba hanggang sa itaas ng monumento at nakita niya ang humigit kumulang 100 pangalan na kakaunti lamang ang pagitan sa pagkakasulat. Ang mga pangalan ay isinulat sa malambot ngunit matibay na sulat kamay na nagpapakita ng matalas na sword wheel, na parabang pinipigilan ng iba na basahin ito. Kahit si Severin, sa antas ng kanyang cultivation, ay hindi ito mabasa ng malinaw. Kaya pinalakas ni Severin ang kanyang mga mata ng espiritual na enerhiya at ginamit ang mind's eye, at agad niyang nakita ng malinaw ang mga pangalan sa monumento. Nakita niya ang isang pamilyar na pangalan sa listahan, si Miles, na ika-9 sa ranggo, sa Heptagold Sword Energy. Bahagyang nagulat si Severin. Si Miles ay isang Pickmaster ngunit ika-9 lang ang ranggo niya. Si Miles ay isang level 9 Paragon. Bilang Pickmaster ng 7th Mountain, kabilang din ang kanyang lakas sa pinakamalalakas sa Grundy Uno sect. Kaya natural lang na magulat si Severin na ika-9 lamang si Miles sa top swordsman ranking. Nang makita ang pagkagulat ni Severin, dahan-daang nagpaliwanag si Jacob. Hindi mo dapat maliitin ang top swordsman ranking. Tanging ang mga nakaunawa ng sword wheel at tunay na henyo sa swordsmanship ang maaaring mapabilang sa listahan. Kahit si Raden Cole, na kilala ngayon bilang numero 1 swordsman ng 7th Mountain at ika-7 sa prodigy ranking ng sekta, ay wala pa rin sa listahan. Mapait na ngumiti si Jacob habang binabanggit iyon. Ang top swordsman ranking at ang Alchemy Tower ranking ay sabay na itinatag. Ngunit napakahirap makapasok sa listahan. Sa nakalipas na 10,000 taon, 12 o 13 tao lamang ang nakapasok, at lahat sila ay mga dating Pickmaster ng 7th Mountain. Sinasabi na noong elite disciple pa lamang si Miles, dito mismo sa Sword Tomb niya naunawaan ang Heptagold Sword Energy at naging Pickmaster ng 7th Mountain. Dahil doon, naging banal na lugar ng cultivation ang Sword Tomb para sa hindi mabilang na mga disipulo ng 7th Mountain. Umaasa silang balang araw ay mauunawaan din nila ang kahulugan ng sword wheel mula sa wasak na sword tomb at maaabot ang rurok. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Jacob, tumango si Severin at nagsabing naiintindihan niya. Narinig na rin ni Severin ang tungkol kay Raden. Isa siyang swordsman mula sa 7th Mountain na nagawang makaunawa ng kaunting bahagi ng Heptagold Sword Energy sa murang edad. Kahit hindi pa buo ang kanyang pag-unawa, nakakatakot pa rin ang lakas niya sa swordsmanship. Sa cultivation level na level 5 Supreme Saint, nagawa niyang patayin ang isang halimaw na maihahambing sa level 7 Supreme Saint, dahilan upang magdulot ng malaking ingay sa buong Grundy Uno sect. Ika-7 si Raden sa prodigy ranking ng sekta, at mas mataas ang kanyang cultivation power kaysa kay Shyam. Matapos balikan sa isip ang impormasyon tungkol kay Raden, inalis ni Severin ang kanyang tingin mula sa itim na batong monumento. Sa antas ng kanyang cultivation, hindi na niya sineseryoso si Raden. Bagamat level 7 Supreme Saint lamang si Severin, kung ilalabas niya ang buong lakas niya, kaya niyang pabagsakin ang isang level 9 Supreme Saint. Sa katunayan, may kumpiyansa siya na kaya niyang makipaglaban kahit sa isang Paragon na kaka-breakthrough pa lamang. Matapos alisin ang kanyang tingin, tumigil na si Severin sa pagtingin sa pangalan sa top swordsman ranking at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa gitna ng Sword Tomb. Hindi nagtagal, nakarating siya sa sentro ng Sword Tomb, pumili ng isang pwesto, at umupo ng naka-cross leg. Hindi niya nakalimutan na ang layunin niya sa pagpasok sa Sword Tomb ay ang mangolekta ng Heptagold Energy sa loob nito.
Agad niyang binuksan ang kanyang divine sense at maingat na hinanap sa loob ng higit 10 milyang saklaw ang bakas ng heptagold energy. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, binuksan ni Severin ang kanyang mga mata. Isang seryosong kunot ang lumitaw sa kanyang noo. Lumalabas na ang heptagold energy sa Sword Tomb ay hindi buo na parang bola gaya ng ibinigay sa kanya ni Miles noon. Sa halip, ito ay palutang-lutang at halos sa masamang enerhiya, at napakaliit ng dami. Ayon sa pagtatansya ni Severin, kung kaya niyang tipunin at linisin ang masamang enerhiya sa loob ng 10 milyang saklaw, marahil ay makakakuha siya ng isang bola ng heptagold energy. Mukhang wala akong ibang pagpipilian kundi linisin muna ang masamang enerhiya, mabigat na sambit ni Severin. Ang masamang enerhiya sa Sword Tomb ay napakalakas, kahit ang isang Supreme Saint ay masasaktan kapag nadikit dito. Ngunit yun lamang ang tanging paraan kung nais niyang makuha ang heptagold energy. Matapos ilabas ni Severin ang isang alchemical pill at lunukan ito, ginamit niya ang kanyang teknik upang buhayin ang espiritual na enerhiya sa kanyang energy core at tipunin ang masamang enerhiya sa paligid. Sa isang iglap, napakalaking dami ng masamang enerhiya ang sumugod patungo sa katawan ni Severin na parabang may buhay, at agad na bumuo ng isang kulay dugong liwanag na kako na may ilang talampakang lawak sa paligid ng kanyang katawan. Agad na nakatawag ng pansin ang tanawing ito sa ibang mga disipulo sa Sword Tomb. Hindi ako makapaniwala na may taong nangangahas sumipsip ng masamang enerhiya sa ganoong kalaking saklaw sa Sword Tomb. Hindi ba siya natatakot mamatay? Sino ang taong iyon? Hindi ba niya alam na delikado ang paganahin ang energy core sa loob ng lugar na ito? Mukhang hindi siya disipulo ng Seventh Mountain. Dapat ay galing siya sa ibang bundok, hindi ba? Aaminin ko, malakas siya. May cultivation level talaga siyang level 7 Supreme Saint. Pero kahit si Raden na isang level 8 Supreme Saint ay kailangang mag-ingat sa Sword Tomb dahil sa takot na ma-provoke ang mga masamang enerhiyang ito. Hehe, pastahan ko na sa loob lamang ng ilang segundo ay malubha siyang masasaktan ng masamang enerhiya. Sa isang burol na ilang milya ang layo mula kay Severin, may isang binatang nakapikit ang mga mata habang inuunawa ang nananatiling sword wheel sa paligid niya. Sa sandaling iyon, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata ng galit nang mapansin niya ang marahas na pagsabog ng masamang enerhiya. Ang binatang iyon ay walang iba kundi si Raden, ang kilalang henyo sa swordsmanship ng Seventh Mountain, na higit kalahating taon nang nagsasanay ng palihim sa Sword Tomb. Si Raden, na naputol ang konsentrasyon dahil sa marahas na masamang enerhiya, ay napangiwi sa galit at mahinang nagmura. Sino ang buwisit na nagdulot ng pagsabog ng masamang enerhiya sa oras na ito? Konti na lang at mauunawaan ko na ang nananatiling dakilang deluge sword wheel. Tumingin si Raden patungo kay Severin at nakita niyang balot ang buong katawan nito ng kulay dugo na masamang enerhiya. Masinsinan niyang tiningnan ang suot na damit ni Severin. Hindi yun kasuotan ng mga disipulo ng Seventh Mountain. Agad niyang nalaman na si Severin ay isang tagalabas. Napakamangmang ng mga tagalabas na ito. Hindi ba niya alam na malubha siyang masasaktan kapag nagdulot siya ng marahas na pagsabog ng masamang enerhiya? Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Raden. Sa kanyang palagay, si Severin, isang hangal na ng ahas magdulot ng pagwawala ng masamang enerhiya sa Sword Tomb, ay talagang naghahanap lamang ng kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang masamang enerhiya sa Sword Tomb ay puno ng walang katapusang pagnanais pumatay. Ito ay namuo mula sa natitirang sword wheel ng sirang espada na naiwan sa Sword Tomb sa loob ng halos 10,000 taon. Kahit si Raden, na kilala bilang henyo sa swordsmanship ng Seventh Mountain, ay kailangang mag-ingat kapag nananatili sa Sword Tomb, at hindi niya pinangaasahan na gisingin ang masamang enerhiya sa ganoong kalaking paraan gaya ng ginawa ni Severin habang inuunawa niya ang natitirang sword wheel. Lalong hindi nabanggitin ang iba pang mga disipulo ng Seventh Mountain. Hindi sila nangangahas lumapit sa gitnang bahagi ng Sword Tomb dahil sa takot na ma-provoke ang masamang enerhiya at magwala ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan. Hindi ako makapaniwala na may taong magiging ganoon kahangal at kikilos ng sobrang pabaya sa Sword Tomb, naisip ni Raden. Bagamat ang pagwawala ng masamang enerhiya ay nakagambala sa pag-unawa ni Raden sa sword wheel, hindi siya nagalit. Sinulyapan lamang niya si Severin na balot ng madugong masamang enerhiya,
At pagkatapos ay inalis ang kanyang tingin ng walang sinabi. Nagpasya siyang hindi na ito bigyang pansin. Kasabay nito, si Jacob na hindi kalayuan kay Severin ay naramdaman din ang pagwawala ng masamang enerhiya sa paligid, dahilan upang biglang mamotla ang kanyang mukha. Talagang matapang si Severin. Sinabihan ko na siya noon na huwag magdulot ng pagwawala ng masamang enerhiya bago pumasok sa libingan. Hindi kalayuan ang kinaroroonan ni Jacob kay Severin, mga 100 yarda lamang ang pagitan, kaya ramdam na ramdam niya ang bangis ng masamang enerhiya. Hindi mabilang na mga natitirang swordwheel ang nagising habang kumakalat ang masamang enerhiya, bumubuo ng mga dinakikitang talam na humihiwa sa hangin at lumilikha ng matinis at mabilis na ugong. Kahit na si Jacob ay isang level 2 Supreme Saint, pakiramdam niya ay kamatayan na ang paparating sa kanya sa harap ng nakakatakot na mga talam ng hangin. Hindi na siya nang ahas pang manatili. Pinalabas niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang bumuo ng isang energy shield para protektahan ang sarili habang direktang tumalon palabas ng Sword Tomb. Pagdating sa ligtas na distansyang humigit kumulang 10 milya ang layo mula kay Severin, pinunasan ni Jacob ang pawi sa kanyang noo at may natitirang takot na sinabi na masyadong pabaya si Severin. Napakaraming masamang enerhiya sa Sword Tomb, kaya kahit level 9 Supreme Saint siya ay kailangan pa ring mag-ingat. Dito tumigil si Jacob at hindi na nagpatuloy. Sa kanyang palagay, sa dami ng nagwawalang masamang enerhiya, ang tsansa ni Severin na nasa gitnang bahagi ay halos wala ng pag-asang makalabas ng buhay. Ang masamang enerhiya ay isa rin sa mga espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ngunit kapag ang isang cultivator ay nahawahan nito, maaapektuhan ang isipan, na maaaring magdulot ng pagkabaliw o kaya ay pagsabog at kamatayan. Ang masamang enerhiya sa Sword Tomb ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Pagkatapos ng lahat, napakaraming swordwheel ang naiwan doon. Kapag nagsanib ang dalawa, lalo pang nagiging kakilakilabot at hindi mahulaan ang kanilang kapangyarihan. Tiyak na hindi ito isang bagay na kayang labanan ng isang Supreme Saint na elite disciple. Kaya sa paningin ng maraming disipulo sa Sword Tomb, halos wala ng tsansa si Severin na mabuhay. Haha, isa talaga siyang hangal. Ang mga elite disciple na nagmumula sa ibang mga bundok ay palaging iniisip na sila lang ang natatanging henyo sa bilyon-bilyong ordinaryong cultivator, at akala nila kaya nilang supulan ang masamang enerhiya upang pabilisin ang kanilang pag-unawa sa swordwheel. Siguradong hinahanap niya ang kamatayan. Dapat tayong lumayo sa gitnang bahagi. Ngunit ang hindi nila alam ay si Severin, na handang mamatay kung kinakailangan, ay ganap na ligtas sa sandaling iyon. Sa gitna ng Sword Tomb, nakaupo si Severin ng naka-cross-leg sa burol, napapaligiran ng isang bagyong kulay dugong masamang enerhiya. Mahinahon at malalim ang kanyang paghinga, at ilang pulgada sa harap niya ay may isang patong ng maningning na liwanag. Ang kanyang energy shield ang humaharang sa mga pag-atake ng masamang enerhiya. Kahit na paminsan-minsan ay makalusot ang masamang enerhiya sa energy shield at umabot sa balat ni Severin, agad itong naitataboy ng kanyang matigas na katawan na parang dragon. Pinakamalala na ang mangyari ay ilang mabababaw na gasgas lamang sa ibabaw, na hindi man lang matatawag na sugat. Isang masayang ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa kalmadong mukha ni Severin habang parami ng parami ang masamang enerhiyang kanyang pinipiga at pinapaliit. Naramdaman niya ang malaking dami ng heptagold energy sa loob ng bowl ang kulay dugong masamang enerhiya. Kapag nagawa niyang paghiwalayin ang heptagold energy mula sa masamang enerhiya, maaabot na niya ang small success ng Sky Soil Heptagold Sword Energy. Sa oras na iyon, kaya na niyang pabagsakin ang isang cultivator na kapareho ng kanyang antas sa loob lamang ng ilang segundo. Sa katunayan, kaya na niyang hatiin ang isang bundok o paghiwalayin ang dagat sa isang hampas lamang ng espada. Pagkatapos nito, magagawa na niyang buksan ang mga tarangkahan ng langit at lupa o lipulin ang libu-libong celestial bodies. Sa pag-iisip nito, bahagyang napatigil si Severin sa tuwa at pananabik. Kapag matagumpay niyang napaabot sa small success ang Sky Soil Heptagold Sword Energy at pinagsama ito sa espiritual na kayamanang hawak niya at sa dati nang nakakatakot niyang lakas ng katawan, wala nang makakatalo sa kanya sa mga mas mababa sa Paragon, at magiging mabigat siyang kalaban kahit sa mga mas mataas pa. Ang mas nakakatakot pa rito ay ang cultivation level ni Severin sa panahong iyon ay level 7 Supreme Saint pa lamang.
Ibig sabihin, hindi lang basta pagiging mabigat na kalaban ng Paragon ang mangyayari, dahil kaya na niyang pabagsakin ang isang Paragon kapag umabot siya sa level 9 Supreme Saint. Kaya paano siya hindi matutuwa at hindi masasabik sa pag-iisip na makokolekta niya ang lahat ng Heptagold Energy na iyon. Matapos pakalmeyan ang sarili, ginamit ni Severin ang kanyang Divine Sense at rumaragas ang espiritual na enerhiya upang balutin ang kulay dugong kakon ng masamang enerhiya sa labas ng kanyang katawan. Kasabay nito, mabilis niyang isinagawa ang sunod-sunod na hand seals gamit ang dalawang kamay upang buhayin ang mga meridian points na nabuksan sa buong katawan niya. Sa isang iglap, napakalaking dami ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang bumuhos palabas. Sa tulong ng kanyang Divine Sense, nakontrol niya ang espiritual na enerhiya na parang isang di nakikitang pares ng kamay upang maingat na paghiwalayin ang Heptagold Energy mula sa masamang enerhiya. Sa loob lamang ng ilang sandali, isang sinulid na manipis na parang buhok, kumikislap ng gintong liwanag at puno ng Heptagold Energy, ang unti-unting lumitaw sa paningin ni Severin. Labis ang kanyang tuwa nang makita ang unang hibla ng Heptagold Energy na tuluyang nahiwalay. Walang sinabi si Severin at agad niyang binigkas ang mantra ng Sky Soil Heptagold Sword Energy upang sipsipin at linisin ang Heptagold Energy. Hindi nagtagal, lumitaw ang ikalawa at ikatlong hibla ng Heptagold Energy. Habang patuloy na lumalabas ang napakaraming Heptagold Energy, dahan-daang nagbi-breakthrough ang Sky Soil Heptagold Sword Energy na nililinang ni Severin. Sa loob ng wala pang kalahating araw, mula sa beginner level ay umabot na siya sa small success. Sa mismong sandaling makapasok si Severin sa small success, isang napakalakas na sword wheel ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Buong sword tomb ang yumanig. Hindi mabilang na mga sirang espada ang umungal at patuloy na umindayog, na parabang sila ay tinatawag. Nabigla ang mga elite disciple ng 7th Mountain na nagsasanay sa paligid dahil sa biglaang pagbabagong ito. Ano ang nangyayari? Bakit biglang nanginginig ang mga sirang espada? Mayroon bang isang bagay sa loob ng sword tomb na umaakit sa kanila? Kalimutan na ang mga sirang espada. Kahit ang mga natitirang sword wheel ay tinatawag din. Nang makita ng mga disipulo ng 7th Mountain ang tagpong iyon, silang lahat ay lubos na nabigla at halos hindi makagalaw sa gulat. Ilang taon na silang nagsasanay sa Sword Tomb at hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoong kakaibang pangyayari. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1985. Natural na walang kaalam-alam si Severin sa pagkabigla na idinulot niya sa iba pang mga disipulo. Matapos niyang matagumpay na malinang ang Sky Soil Heptagold Sword Energy hanggang small success, lalo pang lumalim ang kanyang pag-unawa sa tunay na diwa ng pagiging isang swordsman. Sa sandaling iyon, siya ay marangal at mapang-ibabaw na parang isang espadang kakabunot pa lamang sa kaluban. Ang sword wheel na sumasabog mula sa kanyang katawan ay lalong lumalakas, at kahit ang masamang enerhiyang nakapalibot sa kanya ay napilitang sumuko sa kanyang malakas na sword wheel. Ang madugo na masamang enerhiya na kasing laki ng isang maliit na bundok at hugis kako ng silkworm ay agad na nahati, na parabang tinamaan ng isang hindi nakikitang pag-atake. Sa pagbukas na iyon, ang mga natitirang sword wheel sa sword tomb na naakit ng sariling sword wheel ni Severin ay diretsyong sumugod sa kanya, na parabang nakakita sila ng daanan. Matagal nang itinuturing ng mga sword cultivator ang kanilang espada bilang kanilang buhay. Ibig sabihin, kung nasaan ang kanilang espada, naroon din sila. Kahit na masira ang espada, ang sword wheel na naiwan dito ay mananatili sa napakahabang panahon. Hindi ito mawawala hanggat hindi ito hinuhugasan ng walang hanggang agos ng panahon. Sa nakalipas na 10,000 taon, inilibing ng sword tomb ang hindi mabilang na mga sirang espada ng mga sword cultivator, at ang tunay na diwa ng pagiging swordsman sa loob nito ay lalo pang naging masidhi. Bagamat ang lakas ng mga sword wheel na iyon ay matagal ng hamina dahil sa paglipas ng panahon, ang sabayang pag-atake ng napakaraming sword wheel ay nagbigay kay Severin ng pakiramdam na tila nahuhulog siya sa isang walang hanggang bangin. Sa ilalim ng banggaan ng mga sword wheel na iyon, ang Divine Sense na una niyang pinalaya sa loob ng ilang milya ay agad na nadurog. Dahil nasira ang kanyang Divine Sense,
Natural na nakaramdam ng matinding hirap si Severin. Pakiramdam niya ay para bang may malakas na hamampas sa kanyang ulo, at unti-unting lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan itong magdilim. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, ang sariling sword wheel sa loob ng katawan ni Severin ay kusang lumabas upang itaboy ang panlabas na mga sword wheel at protektahan siya. Doon lamang siya nakabawi sa ulirat at agad niyang pinalakas ang kanyang energy shield. Bahagyang namutla ang mukha ni Severin matapos iyon. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at may natitirang takot na sinabi na hindi katakataka kung bakit naging banal na lupain ng swordsmanship ang lugar na ito para sa mga disipulo ng Seventh Mountain. Napakarami talagang sword wheel ang naiwan dito. Hindi bababa sa 12 ng sword wheel ang naramdaman ni Severin, tulad ng napakatalas na heptagold sword wheel, ang Fourth Earth sword wheel na kasing bigat ng lupa, at ang Ice Frost sword wheel na tila kapal ng yelo na naipon sa loob ng 10,000 taon. Ang mga sword cultivator ay may ganap na ibang paraan ng pagsasanay kumpara sa karaniwang mga cultivator. May hindi mabilang na kombinasyon ng sword moves, sword styles, sword energy, sword heart, sword wheel, at sword domain. Ang sword moves, sword styles, sword energy, at sword values ay nasa abot ng pangunawa ng karaniwang tao. Ngunit kapag umabot ang isang sword cultivator sa antas ng sword wheel, pagmamasdan niya ang lahat ng bagay sa mundo at ililimbag dito ang kanyang walang talong sword heart, upang ang lahat ng bagay sa mundo ay maging sandata sa kanyang mga kamay. Ayon sa alamat, sa Pure Void sect na kilala sa swordsmanship, ang nagtatag ng sekta na si Pervical Void ay gumamit lamang ng isang piraso ng damo upang pumatay ng hindi mabilang na malalakas na cultivator sa South Sky, at doon niya itinatag ang Pure Void sect. Bagamat pinuprotektahan si Severin ng sarili niyang sword wheel, ang mga natitirang sword wheel ay patuloy na sumugod sa siwang ng masamang enerhiya na parang baliw, walang tigil na binabangga ang energy shield sa kanyang harapan. Bilang isang taong may sariling sword wheel, naririnig ni Severin ang dagandong ng mga espada sa kanyang mga tainga, na parabang hinahamon siya ng mga sword wheel na iyon. Agad siyang umisi at sinabi na ang mga amo ninyo ay wala na sa mundong ito, ngunit nangangahas pa rin kayong hamanin ako. Ang espada ay sandata ng isang ginoo at hari ng lahat ng sandata. Halos bawat swordsman na kayang maglinang ng sword wheel ay isang henyo sa sining ng espada. Kahit ang sword wheel na naiwan matapos ang kamatayan ay hindi kailanman mahina. Higit pa rito, kapag nagtagpo ang magkakaibang sword wheel, tiyak na magnanais silang magtunggali upang makita kung alin ang pinakamalakas. Ito ang dahilan kung bakit sumabog ang sword wheel ni Severin at nagdulot ng pag-aalsa ng mga natitirang sword wheel sa sword tomb. Tila naunawaan ng mga natitirang sword wheel ang sinabi ni Severin dahil sabay-sabay silang umungal at aktwal na nagsanib, at pagkatapos ay naglabas ng matalim na sword energy. Nandilim ang mukha ni Severin nang makita niya iyon. Pumasok siya sa sword tomb noong una para lang makahanap ng heptagold sword energy para malinang ang sarili niyang teknik, pero aksidente niyang na-activate ang sarili niyang sword wheel, dahilan para gustuhin siyang makipagkompetensya sa iba pang sword wheel sa sword tomb. Matapos ilabas ang kanyang sword wheel bilang tugon, malamig na sinabi ni Severin na dahil hinahanap ninyo ang kamatayan, tutulungan ko kayo. Pagkasabi niya nito, muling sumabog ang sword wheel ni Severin. Sa isang iglap, lahat ng sirang espada sa loob ng ilang milyang saklaw ay lumutang at umangat mula sa lupa na para bang hinihila ng isang di nakikitang puwersa. Tinipon ni Severin ang mga kalaw-angin at sirang espada sa kanyang harapan at likuran, at ang kanyang sword wheel ay bumagsak mula sa langit na parang sky soil energy mula sa kaguluhan, agad na dinurog ang mga sirang espada hanggang sa maging alikabok. Hindi kayang tapatan ng mga natitirang sword wheel ang ganap na sword wheel ni Severin. Bukod pa rito, ang teknik na nililinang ni Severin ay ang pinakamataas na sky soil heptagold sword energy ng Grundy Uno sect. Sa paggamit ng teknik na ito, kahit ang pinakamahinang talento ay kayang sumipsip ng malaking dami ng heptagold energy at malinang ang heptagold sword wheel, lalo na ang isang may talento tulad ni Severin na tiyak na kayang linangin ang sky soil heptagold sword energy. Matapos sumipsip si Severin ng napakaraming heptagold energy sa sword tomb, ang sarili niyang heptagold sword wheel ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbabago. Nang lumabas ang kanyang napakatalam na heptagold sword wheel,
Para siyang isang sakam na balyena na lumalangoy sa gitna ng maliliit na isda, walang tigil na nilalamon ang mga natitirang sword wheel. Ice sword wheel, flame sword wheel, hardwood sword wheel, clearwater sword wheel, thunder sword wheel, at hindi mabilang pang natitirang sword wheel ang agad na nilamon at sinipsip ni Severin. Nakakuha rin siya ng maraming bagong pagkaunawa matapos linisin at pinuhin ang mga sword wheel na iyon. Kasabay nito, ang sword wheel sa loob niya ay lumalakas sa isang nakakagulat na bilis. Bukod pa roon, nagkaroon ang kanyang sword wheel ng mas marami pang katangian at hindi na lamang limitado sa orihinal na heptagold sword wheel. Sa sandaling iyon, ang itim na batong monumento na nakalutang sa itaas ng sword tomb ay unti-unting naglabas ng maliwanag na liwanag habang patuloy na nilalamon ni Severin ang mas marami pang natitirang sword wheel. Agad nitong nakuha ang atensyon ng mga disipulo ng Seventh Mountain na naroon pa sa sword tomb. May nagsabing parang may bagong sword wheel na ipinanganak. Sumigaw ang ilan at sinabi na may bagong pangalan sa top swordsman ranking. May napasinghap at nagtanong kung sino ang bagong nakabuo ng sword wheel at kung si Radenkol ba iyon. Nakatitig ang lahat sa batong monumento na nakadilat ang mga mata habang lalong lumino ang liwanag sa ibabaw nito. At may ilan sa gitna ng karamihan ang hindi napigil ang mapasigaw na si Severin ang pangalan. Hindi nila inasahan na mapupunta si Severin sa top swordsman ranking. Agad na nagkaroon ng kaguluhan sa hanay ng mga disipulo ng Seventh Mountain nang marinig iyon. May nagtatanong kung sino si Severin at kung may ganoong tao ba sa Seventh Mountain. May iba namang nagsabi na hindi siya disipulo ng Seventh Mountain kundi isang tagalabas. May napasinghap at nagsabing maaari bang siya ang ika-6 na core disciple. May nagulat din at nagsabing hindi ba siya isang henyo sa alchemy at paano siya nagkaroon ng napakalakas na talento sa swordsmanship din. Lubos na nabigla ang mga disipulo ng Seventh Mountain sa sword tomb nang malaman nila ang pagkakakilanlan ni Severin. Halos lahat ng disipulo sa Grande Uno sect ay may narinig na tungkol sa kanyang reputasyon bilang ika-6 na core disciple, maging ito man ay ang pagkatalo ni Xiam, ang pagdaan sa lahat ng antas ng Alchemy Tower at pagkuha ng unang pwesto sa top alchemist ranking, o ang pagtanggap sa hamon ni Emery at tuluyang pagsikat sa buong Grande Uno sect. Gayunman, sa isipan ng mga disipulo ng Seventh Mountain, itinuring lamang nila si Severin bilang isang henyo sa alchemy. Kaya naman lubos ang kanilang pagkagulat nang malaman nilang siya pala ang nagdulot ng pag-aalsa ng mga natitirang sword wheel sa sword tomb at siya rin ang pumasok sa top swordsman ranking. Hindi mabilang na mga disipulo ng Seventh Mountain ang tumangala sa figure sa gitna ng sword tomb na may halong inggit at paghanga, at sunod-sunod na nagpahayag ng kanilang pagkabigla. Hindi ako maniniwala kung hindi ko mismo nakita. Hindi ko inasahan na ganito kataas ang talento ni Severin sa swordsmanship. Akala ko ang nagdulot ng pagwawala ng masamang enerhiya sa sword tomb ay isang hangal na binata, pero lumalabas na siya pala ang ika-6 na core disciple na si Severin Foylet. Diyos ko, kahit magsanay pa ako ng 1,000,000 taon, hinding-hindi ako magiging kasing lakas niya. Narinig ko na hindi lang siya may taglay na isang uri ng divine constitution, kundi ang talento niya sa alchemy ay higit pa kay Celeste. Sa katunayan, siya ang nangunguna sa top alchemist ranking. Kahit ganoon, hindi pa rin ako makapaniwala na kalahating araw lang ang inabot niya para maunawaan ang sword wheel dito. Sa di kalayuan, nakaupo si Raden nang naka-cross-leg sa burol at inuunawa ang natitirang sword wheel. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata nang biglang lumitaw ang pangalan ni Severin sa itim na batong monumento. Paano nangyari iyon? Ang dati niyang kalmadong mukha ay napuno ng pagkabigla, nakanganga ang bibig at nanginginig ang mga mata. Si Severin ay nakaunawa ng sword wheel dito sa loob lamang ng kalahating araw. Bilang henyo sa swordsmanship ng Seventh Mountain, halos kaunting bakas lamang ng sword wheel ang kanyang naunawaan matapos magsanay sa sword tomb sa loob ng maraming taon. Sa katunayan, malayo pa siya sa tunay na pag-unawa sa sword wheel. Gayunpaman, nanatili siya sa sword tomb ng buwan-buwan nang walang pahinga. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay kung paano tunay na makapasok sa landas ng swordsmanship at mapalapat ang sarili niyang sword wheel. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang huli siyang pumasok sa sword tomb, ngunit hindi pa rin niya natutuhan ang daan ng swordsmanship.
Mas lalong mahirap para sa kanya ang tanggapin ang katotohanan ng maalala niyang minsan ay pinagtawanan pa niya si Severin dahil sa pagiging mangmang at sa pangahas nitong pagdulot ng pagwawala ng masamang enerhiya sa Sword Tomb. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ligtas at walang pinsala si Severin, kundi nakaunawa pa siya ng Sword Wheel sa loob ng wala pang kalahating araw. Gayunpaman, nang makita ni Raden ang pangalang Severin Foylet na ika-11 sa top swordsman ranking, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Mayroon pala talagang taong kayang makaunawa ng Sword Wheel sa loob ng kalahating araw at makaakyat sa top swordsman ranking sa mundong ito, naisip ni Raden. Matapos pakalmayan ang sarili, dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at tumingin sa direksyon ni Severin na napapalibutan ng hindi mabilang na lumilipad na mga kalaw-angin at sirang espada. Ito pala ang pagkakaiba ng isang core disciple at isang elite disciple, mahinang sambit niya na may mapait na ngiti. Hindi gaanong kilala ni Raden si Severin. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa Sword Tomb sa lihim na pagsasanay. Ang huli niyang pagpasok sa Sword Tomb ay 6 na buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong kilala si Severin. Kakapasok pa lamang niya sa top alchemist ranking at kapantay pa niya si Emery. Kaya hindi man lang binigyang pansin ni Raden si Severin nang pumasok ito sa Sword Tomb. Kahit nang pinipiga ni Severin ang Heptagold energy at nagdulot ng pag-aalsa ng masamang enerhiya sa paligid niya, inisip pa rin ni Raden kung saan nanggaling ang hangal na batang iyon. Hindi inaasahan, ang binatang tinawag niyang mangmang ay nakapasok sa top swordsman ranking na matagal na niyang pinapangarap na maabot. Tumingin si Raden sa direksyon ni Severin at matagal siyang hindi nakaahon mula sa kanyang kalungkutan. Sa huli, napabuntong hininga na lamang siya nang walang magawa. Wala ang aking kakayahan sa espada kung ihahambing sa iyo. Kasabay nito, sa pinakasentro ng Sword Tomb, maingat na inuunawa ni Severin ang mga natitirang sword wheel mula sa mga sirang espada sa kanyang paligid. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na dahil sa kanyang sagupaan sa mga natitirang sword wheel sa Sword Tomb, biglang tumaas ng husto ang kanyang sariling sword wheel at naipasok na siya sa top swordsman ranking, na ikinagulat ng napakaraming disipulo ng 7th Mountain. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata, at isang hindi nakikitang aura ang lumalabas mula sa kanyang katawan, na parang malakas na hangin na tinatangay ang mga sirang espada sa paligid niya. Kaagad pagkatapos nito, isang napakatinding hindi nakikitang sword wheel ang sumabog mula sa kanyang katawan, at malinaw na mas malakas ito kaysa sa mga natitirang sword wheel ng mga sirang espadang nakabaon sa Sword Tomb. Dahil dito, madali niyang nalutas ang pagkubkob ng mga natitirang sword wheel at nilamon ang mga ito. Habang mas dumarami ang kanyang nilalamong sword wheel, lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa sining ng espada. Ang kanyang buong katawan ay parang isang espadang hinugot mula sa kaluban, na naglalabas ng napakatinding aura. Sa ilalim ng pressure ng aurang iyon, ang hangin sa loob ng halos 100 talampakan ay nagsimulang magbitak, na parang ang mismong tela ng oras at espasyo ay malapit ng mabasag. Ang kalooban ng espada sa loob niya ay patuloy na lumalakas, hanggang sa punto na ang ilang piraso ng sirang espada na lumilipad patungo sa kanya ay biglang tumigil at hindi na makagalaw. Gayunpaman, marami pa ring sirang espada ang patuloy na lumilipad patungo kay Severin, na parang mga gamo-gamo na naaakit sa apoy. Makalipas ang kalahating araw, libo-libong piraso ng iba't ibang sirang espada ang lumulutang sa harap niya. Maraming uri ng natitirang sword wheel ang sumabog mula sa mga kalawanging pirasong ito. Ang ilan ay kayang punutin ang espasyo, ang ilan ay nakakalikha ng apoy mula sa wala, at ang ilan naman ay kayang patigasin ng hangin hanggang maging yelo, na parang nais magdulot ng panibagong panahon ng yelo. Napapaligiran si Severin ng mga kalawanging piraso ng espada habang iba't ibang kakaibang penomena tulad ng lupa, tubig, hangin, apoy, yelo, kulog at kidlat ang patuloy na lumilitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang nakakatakot na enerhiya ay pumuputol sa nakapaligid na espasyo, na lumilikha ng malalaking bitik sa kawalan. Ito ay ikinagulat ng husto ng iba pang mga disipulo. Pakiramdam nila ay maaaring masira ang buong Sword Tomb anumang oras, pati na rin sila. Anong klaseng sining ng espada ba ang nililinang ni Severin para makalikha ng ganito kakilakilabot na mga penomena? Grabe, pati ang mismong kawalan ay napupunit.
Maaari kayang gusto niyang labanan ang lahat ng natitirang sword wheel. Diyos ko, dapat nang tumakbo ang lahat para iligtas ang sarili. Mamamatay tayo kapag nadamay tayo sa mga bitik. Kung ikukumpara sa mga disipulong nagkakagulo sa takot, si Severin na nasa gitna ng sword tomb ay nanatiling napakakalmado. Matapos lamunin ang ilan pang natitirang sword wheel, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang bakas ng saya ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos lamunin ang hindi mabilang na mga natitirang sword wheel, unti-unting natuklasan ni Severin na ang kanyang sining ng espada ay patuloy na lumalakas at umuunlad patungo sa antas ng pagbabago. May libo-libong kalooban ng espada rito. Kung magagawa kong lunukan, sipsipin, at linisin ang lahat ng ito, tiyak na aabot sa isang nakakatakot na antas ang aking pag-unawa sa sining ng espada. Hindi mapigilan ni Severin ang kanyang pananabik sa pag-iisip nito. Buong lakas niyang pinaganya ang kanyang espiritual na enerhiya at sword wheel upang akitin ang mas marami pang sirang espada na lumutang sa kanyang paligid. Habang sinisimula ni Severin na lumunin ang mga natitirang sword wheel sa sword tomb, ang sarili niyang sword wheel na dati ay heptagold ay unti-unti ring nagsimulang magbago. Ang dating napakatalim na heptagold sword energy ay dahan-daang nagkaroon ng iba't ibang katangian ng lupa, tubig, hangin, at apoy. Hindi mabilang na lupa, tubig, hangin, at apoy ang lumulutang sa paligid ni Severin, na para bang sinusubukan nilang wasaki ng mismong sword tomb. Ang nakakatakot na kapangyarihang inilalabas ng mga ito ay nagpayanig sa takot kahit ang mga disipulo ng Seventh Mountain na nasa 20 o 30 milya ang layo. Lalo na ang kawalan na nabuo dahil sa walang tigil na pagpunit ng espasyo ng lupa, tubig, hangin, at apoy ay nagpasikdaw ng dugo ng lahat. Kahit ang isang Paragon ay tiyak na mamamatay agad kapag nasipsip sa kawalan, lalo na ang mga elite disciple na nasa antas lamang ng Supreme Saint. Noong una, nabigla at nabahala ang lahat para sa kaligtasan ni Severin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita nilang ligtas at walang pinsala si Severin kahit na napakalapit niya sa kawalan. Bukod pa rito, ang sword wheel sa kanyang katawan ay patuloy na lumalakas, na lalong ikinagulat at ikinakatakot ng mga disipulo ng Seventh Mountain. Nanatili si Severin sa kalagayang balot ng hindi mabilang na lupa, tubig, hangin, at apoy sa loob ng mahigit kalahating buwan. Isang araw, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at dalawang matingkad na sinag ng liwanag ang bumulusok mula rito. Matapos masipsip ang hindi mabilang na sword wheel, ang kanyang pag-unawa sa sining ng espada ay umabot sa isang antas na hindi pa niya nararating noon. All swords become one, marahang bulong ni Severin habang pinagdikit niya ang kanyang mga daliri at marahang ikanaway patungo sa mga bitik ng espasyong nakapaligid sa kanya. Sa isang iglap, isang napakaliwanag na liwanag ang lumitaw sa hangin. Maging ang mismong lupa ay tila natakot dito habang hindi mabilang na mga bitik sa espasyo ang lumitaw, na naglantad ng magulong kawalan. Ang lumaragasang sword wheel ay tila winuwasak ang lahat ng madaanan nito habang hinahati nito ang hamog na humaharang sa banal na kamalayan ni Severin. Sumabog ito mula sa paanan ng Seventh Mountain at dumiretso pa itaas sa kalangitan, na lumikha ng malakas na ugong sa buong Gronde Uno sect. Ang walang anyo at walang kulay na sword wheel ay agad na tumagos sa libo-libong milyang ulap hanggang sa maabot nito ang mismong kalawakan. Sa sandaling iyon, kahit sa ang bundok ng Gronde Uno sect naroon ang mga disipulo, maririnig nila ang tunog ng nagkakabanggang mga espada. Sa loob ng siyam na bundok, hindi mabilang na mahahabang espada ang tila nakatagpo ng kanilang hari. Lumipad ang mga ito palabas ng kanilang mga kaluban patungo sa himpapawid, na nanginginig at umaatungal, na parabang yumuyuko sa kanilang hari. Ang biglaang tagpong ito ay natural na nagdulot ng matinding pagkataranta sa napakaraming disipulo. Ano ba ang nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang aking espada? Napakakilabot nito. Parang naramdaman ko ang libo-libong matatalim na sword energy na dumadaan sa aking katawan, dahilan para panandali ang manigas ang lahat ng espiritual na enerhiya sa loob ko. Tingnan ninyo, mukhang nagmumula sa Seventh Mountain ang kakaibang penomenang ito. Seventh Mountain. Posible kayang may panibagong henyo sa sining ng espada na isinilang doon. Kung ikukumpara sa mga disipulong nagkakagulo sa takot, mas kalmado naman ang mga elder mula sa siyam na bundok sa loob ng sekta.
Matapos matukoy ang direksyong pinanggagalingan ng sword wheel, hindi mabilang na mga elder ng sekta ang tumangala patungo sa direksyon ng Seventh Mountain na may kanya-kanyang ekspresyon. Kasabay nito, sa pangunahing bulwagan ng Seventh Mountain, si Miles ay nagsasanay sa pag-iisa. Nang maramdaman niya ang nakakatakot na sword wheel na ito, una siyang nabigla. Ang sword wheel ay napakadominante, na tila nabuo mula sa pagsasanib ng maraming katangian ng espada. Kabanata 1970. Kahit si Miles na may heptagold sword wheel ay hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang pang-aapi sa sword wheel ni Severin. Nang mawala ang una niyang pagkabigla, naalala niya ang isang bagay at agad na napuno ng kagalakan ang kanyang mukha. Tumalon siya mula sa lupa, inaktibo ang kanyang divine sense, at dumiretso patungo sa sword tomb, sabay sabi. Napakakatakot at napakadominanteng sword wheel. Hahaha, hindi ko inasahan na pagkatapos ng lahat ng taon ng pagiging nag-iisa sa tuktok, may lilitaw na henyo sa sining ng espada. Nag-transform si Miles sa isang sinag ng liwanag at dumiretso sa sword tomb. Nais niyang makita kung aling henyo sa Seventh Mountain ang lumikha ng napakakatakot na sword wheel na ito. Habang ang sword wheel ay nag-alarm sa buong Grande Uno sect, nakatingin si Severin sa hamog ng sword tomb na nahati at huminga ng malalim. Para bang kahit ang kalangitan ay naputol sa gitna, masayang sabi ni Severin. Tulad ng inaasahan sa sining ng espada na aking naunawaan, nagawa kong lumikha ng kakaibang galaw mula sa hindi mabilang na natitirang sword wheels. Pagkatapos lumunin ang iba't ibang katangian ng sword wheel sa nakalipas na kalahating buwan, nakamit ni Severin ang kaliwanagan sa sining ng espada sa nakaraang ilang araw. Sa tulong ng kanyang malalim na pag-unawa sa swordsmanship at sa napakaraming natitirang sword wheel sa sword tomb, ang kanyang orihinal na heptagold sword wheel ay nagsimulang sumipsip at lamunin ang natitirang sword wheel ng ibang katangian. Dahil ang natitirang sword wheel sa sword tomb ay nawasak na ng panahon, maliit na lamang ang kanilang natitirang kapangyarihan. Ngunit matapos lamunin at isanib ni Severin, ang kanyang sword wheel ay nag-evolve sa direksyon ng all swords become one. Hindi lamang niya magagamit ang heptagold sword wheel kundi pati ang katangian ng iba pang sword wheels. Pinangalanan ni Severin ito bilang Chaotic Sword Wheel. Ngayon lang niya sinubukan ang kanyang Chaotic Sword Wheel na naglalaman ng kapangyarihan ng iba't ibang katangian, at ito ay katumbas na ng buong lakas ng isang level 1 Paragon. Kaya paano siya hindi matutuwa sa bagong sword wheel na ito? Orihinal siyang pumasok sa sword tomb upang hanapin ang heptagold energy at hindi inaasahan ang ganitong malaking oportunidad. Bilang resulta ng pagsipsap sa natitirang sword wheels, ang kanyang sword wheel ay nagkaroon ng katangian ng kaguluhan. Sa madaling salita, maaari niyang tawagin ang 3,000 uri ng sword wheels sa kanyang mga daliri. Hindi exaggeration na sabihin na kung lalaban ang isang level 9 Supreme Saint Sword Cultivator kay Severin, agad siyang matatalo. Kahit gaano kalakas ang swordsmanship ng kalaban, o anumang uri ng espada ang mayroon ng kalaban, maaari itong gayahin ni Severin at sirain sa isang galaw. Napakabihira ng ganitong kakayahan sa mundo, kaya exclusive ito kay Severin. Habang masayang-masaya si Severin, bigla niyang narinig ang mga sigaw ng maraming disipulo sa gilid ng sword tomb. Tingnan ninyo, umakyat na talaga si Severin sa unang pwesto sa top swordsman ranking. Hindi ko inasahan na may makakasira sa ranking ng mga ninuno ng Seventh Mountain. Matapos marinig ang mga sigaw na ito, tumangala si Severin at nakita ang kanyang pangalan sa lumulutang na itim na bato. Nang makita niyang muling nasira ang ranking ng kanyang mga naunang henerasyon, hinipo niya ang kanyang ilong na tila walang magawa. Talagang ayaw niya mapabilang sa listahan. Sige na nga. Hindi ko na talaga magagawa na mawala ang pangalan ko. Umatras si Severin mula sa bato at hindi alam kung tatawa o iiyak. Nabuo na niya ang Sky Soil Heptagold Sword Energy hanggang small success, kaya ang susunod lang ay pumunta sa Nine Heavens para kolektahin ang Sky Soil Energy. Ang swerte ko na makuha ang Chaotic Sword Wheel, na maaaring sirain ang 3,000 sword wheels at gamitin bilang aking trump card. Dahan-daang tumindig si Severin, pinigilan ang mga lumilipad na sirang espada sa paligid niya gamit ang kanyang lumalakas na sword wheel, at naglakad patungo sa labasan. Kasabay nito, dumating na rin si Miles ng masayang-masaya sa entrada ng sword tomb.